Welcome po sa part 5 ng ating tutorial para sa electric motor control. Sa tutorial na ito ay pag-aaralan natin ang overload relay. Ang overload relay ay nagbibigay ng protection sa electric motor, kasama na dito ang controller at branch circuit conductors para mapigilan ang pag-overheat kapag ang electric motor ay nagkakaroon ng overload na siyang dahilan para ang current ng electric motor ay lumampas sa normal or rated na full load current nito. Ang overload relay ay merong dalawang type. So ang una ay ang tinatawag na magnetic overload relay. Okay. So itong magnetic type na overload relay, ito yung mga electronic or solid state na overload release. Okay. So, ang pangalawang type naman ng overload relay ay ang tinatawag na thermal overload relay. Sa thermal overload relay, meron itong dalawang klase. Unang-una, ito yung melting alloy na overload relay. Tapos ang bimetallic na overload relay. Sa tutorial na ito, ang ating i-discuss ay itong bimetallic na overload relay. Ito yung pinaka common at pinaka economical sa tatlo na ito. So ito yung mga example ng tinatawag na bimetallic na overload relay. So ang mga parts nito ay ang kanyang current setting dial. Dito natin i-adjust yung current setting natin. Depende doon sa nameplate full load amperes ng motor. So ito yung terminals galing sa supply natin or galing sa contactors. At ito naman yung terminals papunta sa motor. Tapos meron tayong terminals para sa auxiliary contacts natin. So ito yung trip contacts, normally closed. Ang number nito ay 95 at 96. Okay. Tapos ito naman yung ating signaling contacts. Ang kanyang number ay 97 at 98. Ito ay normally open na contacts. So itong trip contacts, ito yung siniseries natin doon sa coil ng contactor. Pag nag-trip itong overload relay, mag-open itong normally closed na contact, tapos i-de-energize na yung contactor. Ito namang normally open na signaling contact, ito naman yung usually ginagamit natin para doon sa fault indicator, or pwede rin natin i-series sa ating buzzer or any device na para magbigay ng alarm na nagkaroon tayo ng trip. So ito naman, ito yung trip bar. Ito yung indicator natin kapag nagkaroon ng trip. So pag pumasok yan, ibig sabihin nag-trip ang ating overload relay. Pwede rin nating i-post ito manually para i-test yung
ating overload relay. Okay, kung magti-trip siya. Pati yung kanyang mga auxiliary. So, pwede nating i-test sa trip bar na ito. So, ito naman ang reset button. So, kapag nagkaroon ng nag-trip ang ating overload relay, para i-reset, i-push lang natin ito. Okay, so pwede rin natin i-set dito yung para mag-auto reset yung ating overload relay o kaya ay manual reset. Okay. So sa overload relay na ito, itong Fujinat na overload relay, para ma-set natin yung kanyang auto, kailangan natin i-open itong may cover dito sa ibabaw. So tatanggalin natin ito, tapos ipupush natin itong reset button, tapos maglalak na yan dyan sa loob once na natanggal natin itong maliit na cover dito. Okay, so sa loob ng overload relay na ito, makikita natin yung kanyang bimetallic strip, saka yung heater at ang kanyang mga trip mechanism. Okay. So, galing sa contactor natin, dadaan yung current dito sa heater. So, itong coil na naka-wind na ito yung tinatawag natin na heater. Tapos, naka-wind yan dito sa bimetallic strip na ito. So, itong bimetallic strip na ito, composed ng dalawang dissimilar na metals na magkaiba yung kanyang temperature coefficient. So, dahil nagkadikit yung dalawang dissimilar metal na yan, once na nag-init, so, magbe-bend. Okay? So, magbe-bend yung bimetallic na yan. At kapag nag-bend ito, meron tayong tinatawag na trip bridge naman. Itutulak niya itong trip bridge na ito. Okay? So, pag nag-bend yan. Tutulak naman itong trip bridge itong ating trip mechanism. So, meron tayong trip mechanism dito. At ito ay nakakonect sa ating, naka-attach ito dito sa ating mga auxiliary contacts. Okay, so para mag-open ang normally closed na contact at mag-close naman itong normally open na contact. Okay, so para ma-reset itong ating overload relay, dahil once na nag-bend ito, dapat mag-cool down muna yung ating bimetallic strip na ito. So dapat dumiretso muna ito, dahil kapag naka-bend ito, kapag ito ay mainit pa at nireset natin, hindi yan magre-reset hanggat hindi ito nag-cool down itong bimetallic strip natin na ito. So, itong isang type ng overload relay, meron siyang button para naman sa stop. So, ang purpose lang nito ng stop na ito ay para i-open ang ating normally closed na contact. So, once na press natin, mag-open ang contact na ito, ang normally closed. Tapos, pag nirelease natin, magkuklose siya uli. Hindi siya kagaya ng ating trip button. Meron tayong trip button dito para i-test yung ating overload relay. So, once na press natin ito, so magti-trip yan. Makikita natin sa indicator nito. Okay, so i-reset natin. Yan. So, makikita natin nagkakaroon ng pagkakaiba dito sa indicator. So, test natin ulit. Yan. So, makita natin na nagkaroon ng indication para sa trip. Nagbago yung kanyang kulay. So, ito rin yung kanyang setting para sa current setting natin. Okay, so ang kanyang reset button, pwede nating i-select dito kung gusto natin na hand or
manual reset. So naka-hand yan ngayon. Post natin tapos iikutin para sa auto reset. Once na nag-cool down ang bimetallic strip natin sa loob, automatic siya magre-reset. Dahil kung nakaset tayo sa auto reset. Ang numbering ng overload relay ay ganito, yung kanyang standard na numbering, saka yung kanyang symbols. Okay, sa NEMA, na standard, ito yung ating heater ng overload relay. Okay, tapos yung kanyang numbering naman galing dito sa ating supply ay line 1, line 2, line 3. Tapos sa load naman papunta sa motor, T1, T2, saka T3. At ang kanyang auxiliary contacts, meron tayong normally close at normally open. So ito yung normally close at normally open. So makikita natin dito, ito yung normally open, tapos normally close. Tapos dito meron tayong line 1, line 2, saka line 3. At para naman papunta naman sa motor ay itong T1, T2, saka T3. Para naman sa IEC standard, ang symbol ng heater ay ganito naman. Tapos ang kanyang auxiliary ay ganito para sa normally close at ganyan para sa normally open. So ang numbering nito ay 1, 3, 5 galing sa supply natin or sa contactor, at papunta naman sa load natin or sa motor ay 2, 4, 6. Tapos ang kanyang normally close contact, ito ay number 95 at 96. At sa normally open, ito ay numbers 97 at 98. So yan ang mga numbers at symbol na ginagamit para sa IEC na standard. So ang overload relay depende sa manufacturer at model. Merong dalawang klase yung number ng kanyang elements. So para dito sa Fuji, makikita natin na itong model na TR0N/3, ibig sabihin nito, ito ay 3 element na overload relay. So kapag walang 3 dito or dito sa kanyang model number itong TR0N/3, kapag wala yung 3 na yan, kapag TR0N lang ating nakita, ibig sabihin 2 element lang. Kapag merong 3, ibig sabihin 3 element. So tatlong bimetallic strip sa loob. Okay? So yan ang platandaan para dito sa TR model ng Fuji. Sa ibang overload relay, kailangan tingnan natin sa kanyang datasheet or catalog para malaman natin na yan ay 2 elements or 3 element na overload relay. So ang 2 elements okay. So yan ang 2 elements na overload relay. Dalawa lang yung kanyang heater. So sa gitna,
na terminal niya ay nakadiretso lang mula sa supply papunta sa load. Ang 3 element naman meron tayong tatlong heater. So yan ang 3 element na overload relay. Merong tatlong heater. Paano natin ito i-wire sa ating motor? So kapag nag-wiring tayo ng overload relay para sa single phase na motor, so, meron tayong heater dito, overload relay. Tapos nakakabit tayo, kabit na natin sa ating contactor. Sama na natin yung contactor. Okay. Kapag ginamit natin ito sa ating single phase na motor, ito yung ating line 1. Diretso natin ito sa isang lead ng motor natin. Tapos itong line 2, bago natin i-connect sa motor, i-loop muna natin siya sa pangatlong pole ng ating contactor sa overload relay. Bago natin siya ikabit dito sa ating pangalawang terminal ng ating single phase na motor. So ito ang pinaka-ideal na connection kung gagamitin natin siya sa single phase motor. So ang purpose nito, dahil kung minsan merong mga overload relay na merong tinatawag na phase failure or phase loss protection. So kapag itong overload relay na merong phase failure or phase loss protection, kapag wala siyang na-detect na current sa kahit na aling heater na ito, halimbawa diniretso natin itong line natin dito sa motor natin at ito ay hinayaan natin na naka-open ito, ang posible na mangyari dito ay magtitrip ang ating motor kahit na hindi tayo nagkaroon ng overload, dahil na-detect ng ating overload relay na meron tayong phase failure dahil hindi ito dinaanan ng kuryente. So magkakaroon ng imbalance doon sa ating mga bimetallic strip sa loob. So sa loob ng ating overload relay na yan, meron tayong tinatawag na differential trip bar. So yung differential trip bar na yan yung magtitrip sa ating overload relay kapag merong isang phase dito na open. Kapag walang dumaan na kuryente at kapag halimbawa sa dalawa na ito merong dumaan kuryente tapos ito wala, ito yung gagana itong tinatawag natin na differential trip bar na ito, at ititrip niya ang overload relay kahit na hindi tayo nagkaroon ng overcurrent sa ating motor. So ito dapat yung ating maging wiring kapag ginamit natin sa single phase na motor. Okay, so para naman sa 3-phase na motor, so straightforward lang ang ating wiring. So ito yung ating contactor, yung overload relay. Okay, line 1, line 2, line 3. So dito lang sa ating 3-phase na motor. So dito sa overload relay, kung titingnan natin yung kanyang label,
meron tayong makikita na nakalagay class 10A. So trip class 10A. So ganon din dito sa isang overload relay natin. Ito. So makita natin may nakalagay class 10A. So ano itong tinatawag na trip class na ito? Okay, so ang trip class, ito yung maximum time in seconds kung saan kayang i-withstand ng ating relay ang 6 times na current rating ng ating motor bago siya mag-trip. So ito ay para sa starting ng ating motor. So kailangan ang ating overload relay ay hindi magti-trip during starting ng ating motor. So meron tayong pinaka-common natin ay 10A, class 10, class 20, saka class 30. Okay. So kapag nasa 120% ng ating current rating, itong apat na trip class na ito ay magti-trip in less than 2 hours. Okay, so yan ang kanyang tripping time kapag nasa 120% tayo ng ating current rating. Kapag naman inabot ng 150% ng ating current rating, ang class 10A ay magti-trip in less than 2 minutes. Okay, so kapag na-prolong natin in 2 minutes itong 150% ng ating current rating, magti-trip itong ating class 10A. Ito naman class 10, magti-trip in 4 minutes. Class 20, 8 minutes. At ang class 30 ay 12 minutes. Okay. So dito naman sa 600% ng ating current rating. So ang 600% na yan, ito yung tinutukoy natin na starting current ng ating motor. So 600 to 800%. Itong class 10A natin, within 10 seconds magti-trip ang ating overload relay. So kapag lumagpas tayo dyan sa 10 seconds na yan, dapat nakatrip na yung ating overload relay. So ganon din itong class 10. Ito ay within 10 seconds. Ang class 20 within 20 seconds. At ang class 30 naman ay 30 seconds pababa. So para saan itong tinatawag na trip class? Itong trip class ay magagamit natin depende doon sa starting ng ating motor. Halimbawa, kailangan natin ng mas mahaba na starting duration ng ating motor para makabuelo, dahil halimbawa mabigat yung ating load, kailangan natin ng high inertia. So halimbawa, ang ating motor kailangan bago siya mag full speed, kailangan muna umabot siya ng mga 20 seconds or 15 seconds. Dapat ito yung ating iselect, yung class 20. Dahil pag sinelect natin yung class 10, so hindi pa man nakaka full speed yung ating motor, hindi pa man tayo nag normal yung ating running ng ating motor,
nag-trip ng ating overload relay dahil mas mababa yung kanyang duration during starting. Okay, so depende yan sa starting ng ating motor at depende sa load requirements natin. So meron din tayong makikita dito na nakalagay tripping current is 120% of marked dial setting. Okay? So, halimbawa, ang ating motor ay 10 amperes. Okay, yung full load current natin ay 10 amperes. Sinet natin siya dito sa 10 amps. Yung ating overload relay. Kapag inabot niya yung 120% ng 10 amps na yan or equivalent to 12 amps, magti-trip yung ating motor. Diyan pa lang magti-trip itong ating overload relay. Okay. Sa ibang overload relay katulad ng Schneider, ang kanyang trip time is 125% ng full load current. Kung titingnan natin sa National Electrical Code na standard, kung saan yun din ang basihan ng Philippine Electrical Code, sa National Electrical Code 430-32, kapag ang service factor ng motor ay equal or more than 1.15, ang ating maximum na setting ay ang maximum setting ng overload natin ay dapat nasa 125%. At kapag ang service factor, so actually nakalagay all other motors, so ibig sabihin mas mababa dito sa 1.15. So i-assume natin na mas mababa sa 1.15 na service factor. So maximum na setting ay 115% ng ating full load current. So kung i-analyze natin, meron tayong 120% dito or close to 125%. So itong overload na ito at yung iba pang overload na nakalagay na yung kanyang trip current is 125% ng ating full load amperes, ibig sabihin yun ay sumusunod dito sa standard natin na ito. So meaning, pag sinet natin dito sa ating dial, halimbawa ang ating service factor ay 1.15 or 1.25, so times 1 lang tayo ng ating setting dito dahil na-satisfy na natin yung 125%, magti-trip siya pag nag 125% yung ating current. Okay, so for example, meron tayong 7.5 amps na FLA. Okay, for service factor na 1.25, so times 1 lang natin yung ating setting, equals to 7.5 sa dial natin. Sa service factor naman na 1.0, okay, so dapat ang ating setting ay times 0.92 ng ating full load current. Okay, so 7.5 times 1 equals to 7.5 amps. Tapos ito naman 7.5 times 0.92 equals to I think 6.9. Okay, so paano natin nakuha yung 0.92 na ito? Yung 0.92 na yan, nakuha natin yan dito sa
115% na setting as per National Electrical Code over 125%, which is factory set ng ating overload relay. So itong 115% i-divide natin sa 125 is equal to 0.92. Okay, so para masatisfy natin yung 115% na yan kapag ang ating service factor ay 1.0, ganyan ang dapat na computation natin. So yan lang po ang ating basic na tutorial para sa ating overload relay. Abangan nyo po ang susunod natin na tutorial para naman sa magnetic starter. Maraming salamat po.